Mula noon ay medyo naglaylo na ang mama ni Ma'am Rona sa akin. Masakit lang siyang tumingin pero ginagantihan ko rin ang masakit na tingin. Naramdaman niyang kaya ako mayabang ay dahil kakampi ko ang Amerikano niyang manugang. Kaya lang noon ay nakaramdam na ako ng pagkabagot. Oo, mataas ang sweldo ko dahil galing mismo ito kay Sir Phil pero hindi na ako masaya. Sino ba naman kasi ang sasaya sa sitwasyon na ang mga kasama mo sa bahay ay kaaway ang turing sa'yo? Pero ang pinakamalaking rason kung bakit hindi na ako masaya ay dahil kay Victor. Halos hindi na siya nag-reply sa mga text ko sa kanya. Noong sumabit ang isang linggo, tinext ko siya at sinabi kong lumabas naman kami, magsimba muna ng 5:00 ng hapon, pagkatapos ay kumain kami sa labas. Sumagot siya ng oo, pero namuti ang mata ko sa paghihintay sa kanya, pero hindi siya dumating. Inaway ko siya sa text dahil doon. Kung ano-ano lang ang rason niya. Sumama daw ang pakiramdam niya at nakatulog siya. Bakit ang wala ang galit ko sa kanya noon dahil naawa ako. Mahirap kasi talaga ang trabaho nila pero nung sumabit ang birthday ko, araw ng Martes yun at alam kong day off niya, nangako siyang magkikita kami. So muli ay naghintay ako sa loob ng cathedral compound pero hindi siya dumating. Ang ginawa ko ay pinuntahan ko siya sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Pero bago pa huminto ang tricycle na sinasakyan ko sa tapat ng hotel ay nakita ko si Victor na may kasamang magandang babae at sexy at pasakay sila ng tricycle. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudot, at kasunod noon ay ang pagbalong ng luha ko. Nanginginig ang kamay ko noong tangkayin ko siyang i-text. Sino yung kasama mo? Ginagawa mo kong tanga, Victor. Naghintay ako sa'yo, yun pala may kasama kang iba. Ganito ang text ko. Mabilis siyang nag-reply at ang sabi niya, sorry Leonie, sana mapatawad mo ako. Mahal ko si Venus at siya ang babaeng gusto kong mapangasawa. Parang di ko yata kaya, pag sa buhay ko'y wala ka. Anhin ng pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka ba nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay
tapat ng hotel ay muli akong sumakay ng tricycle kahit nanghihina ako at panay ang pag-iyak. Hindi ko muna nireplyan si Victor dahil ang gusto ko ay makaalis kaagad sa harap ng hotel. Sa loob ng tricycle na sinasakyan ko ay mayroong maliit na clutch bag. At alam kong hindi yon pag-may-ari ng driver. Kinuha ko yon at binuksan ko ang zipper at nagulat ako nang makita kong puno ito ng pera. Maraming pera. Sandaling nawala si Victor sa isip ko dahil inisip ko ang clutch bag na puno ng pera. Bumaba ako ng kanto. Binitbit ko ang bag pero tuliro ako. Nagpa siya akong bumalik ng simbahan upang magdasal. Inisip ko na birthday ko noon at ang clutch bag na yon ay maaaring regalo sa akin. Pero mali. Alam kong mali matapos akong magdasal nang umiiyak dahil lang sa simpleng tanong na, kailan naman kaya Lord ako liligaya? Kasi nga birthday ko noon pero ginago ako ng Victor na yon. Sobra akong nagtiwala sa kanya. At siya rin dahilan kung bakit ako napadpad ng probinsyang ito. Pagkatapos ng simba ay umuwi ako sa bahay. Nagkulong ako sa aking tulugan. Nilabas ko ang 4 na bigkis ng pera. Binilang ko ang isang bigkis. 100 na tigi 1,000 kaya 100,000 ang isang bigkis. Ibig sabihin ay 400,000 yon. Sa loob ng bagay mayroong libreta di bangko o bank book. At isang maliit na notebook na may listahan ng mga pangalan ng tao. Ang bank book ay nakapangalan sa isang lalaki. Sa cover page ng panglikod na maliit na notebook ay may CP number na nakasulat. Naisip kong text ng number na yon dahil ang totoo ay gusto kong isoli ang pera. Kaya lang ay halos kalahating milyon yon, sayang. Hindi nga kaya birthday gift sa akin yon. Hindi kaya para talaga yon sa akin kasi sa ganung paraan na lang siguro ako pwedeng sumaya. Kasi nga, lagi naman ako sawit na sasaktan sa pag-ibig. Una kong minahal si Pedros pero nang wala naman siya. Natigilan ako nang maalala ko si Pedros. Binitawan ko ang pera sa ibabaw ng unan ko pati ang sipi ko at pinili kong mahiga at isipin si Pedros. Nung una napangiti ako. Ibang klaseng alaala ang hatid ni Pedros sa akin. Siya kasi ang una kong halik. Kaya lang ay lumuha ako nang maalala ko ang unang sandaling nagkasama kami ni Pedros sa ibabaw ng malaking bato sa tabi ng ilog noong magpaalam siya sa akin. Muli ako napabangon nang maalala ko ang huli niyang sinabi. Kung tuloy-tuloy ang pagiging mabait mo, sigurado akong magkikita pa tayo. Noon ay napasulyap ako sa mga bigkis ng pera sa ibabaw ng unan ko at sa maliit na notebook. Bumangon ako at kinuha ko ang cellphone ko, saka ako nag-text. Isip ko'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit pang umabalaki ng iyong mundo ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, tuliran hindi mapigilan. Hindi mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo at anilangan, umugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong itubo, sadyang labanan. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Isang dalaga at isang matandang mukhang mayaman ang dumating sa harap ng katedral na siyang meeting place namin. Kulang na lang ay yakapin ako ng dalaga. Siya si Elena at ang matanda naman ay si Mr. Noble. Sekretary si Elena at ang boss niya ay si Mr. Noble. Binigyan ako ni Mr. Noble ng 1,000 piso. Pagkatapos ay umalis na sila. Ako naman ay muling pumasok sa simbahan. Hindi ako nagdasal pero gusto ko lang na magstay. Doon sandali habang si Pedro ang nasa isip ko. Maya-maya pa inaibulong ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa altar. Sana nga Lord sana magkita muli kami ni Pedros. Noong paalis na ako ng simbahan ay may nag-text sa akin. Bagong number. Hi, pwede ka ba mamayang gabi? 6 p.m. dinner?
Gusto lang kitang makilala ng lubusan eh. Gusto ko maging mag-best friends tayo. Si Elena ito, yung nakaiwan ng perang napulot mo. Noon ay napangiti ako. Sa totoo lang ay masarap pakinggan ang salitang best friend. Yan ang isang bagay na hindi ako nagkaroon. Best friend. Many people said true friends are hard to find, but I know the time. They come and go and sometimes leave us behind, like a wind that passes by. 'Cause when you